Good morning mga kababayan, good afternoon, good evening sa lahat ng ating mga kababayan sa buong mundo. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Komentaryohan lang po natin yung press briefing kagabi ni BBM bago umalis si Pangulong Duterte papuntang Dahig, Netherlands. Ang sinasabi daw niya nito, maliwanag po talaga daw na sumunod daw sila sa batas. Ng kaninong batas ang sinunod nila? Sa Interpol ba o sa ibang bansa o sa batas ng Pilipinas? Nasa Pilipinas po tayo, bakit sinunod niya ang batas ng ICC? Hindi ba po? Itong presidenteng ito, napaka sinungaling na, napaka wala pang prinsipyo. Bakit? Matagal niya nang sinasabi niya hindi sila makikipag-cooperate sa ICC. And yet, nandun ngayon si Duterte sa ICC. Di ba saksakan ng sinungaling ito? Mga kababayan, pakinggan po natin ang kanyang sinasabi tungkol doon sa mga sinasabi niya na ng mga Duterte na unlawful arrest. Pakinggan po natin siya. Samantala, nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na sinunod ng gobyerno ang lahat ng legal na proseso kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi ng kampo ni PRRD na unlawful arrest daw itong ginawang pag-aresto sa kanya. Well, we followed every single necessary procedure, the very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Sabi pa ng Pangulo, isinilbi ng Philippine National Police ang arrest warrant kay dating Pangulong Duterte dahil na rin sa hiling ng International Criminal Police Organization o Interpol. Kasama raw yan sa mga obligasyon ng Pilipinas bilang miyembro ng Interpol. Paglilinaw ng Pangulo, walang kinalaman sa politika o sa eleksyon 2028 ang pagkaka-aresto kay Duterte. I'm sure sasabihin nila yan. But this case started in 2017. So I don't see how that can be political persecution on my part. We have to recognize that, of course, it's natural for people to put lalagyan ng politika, kulay ng politika. Pero sinundan lang natin yung ICC, yung Interpol. Tingnan niyo po yung sinasabi niya, sinundan niya na lang ang ICC. Ibig sabihin, hindi niya, in-implement niya yung batas na doon sa ibang bansa. Hindi niya talaga sinundan yung batas natin dito. Di ba po? Kasi sumunod siya, never naman lang siya nag-question. Hindi namin pwede ibigay ito dahil hindi kami related dyan. Nag-withdraw na kami ng membership. And yet, sinunod niya yung kagustuhan ng mga Interpol at ICC. Anong klaseng presidente ito? Talagang napakasinungaling nito at napakawalang paninindigan nito. Ito ang presidente natin na walang yagballs. Sunod-sunuran lang kung sino yung mag-utos sa kanya. Ganun lang ito kadali ito. Grabe itong presidente natin sa ubod ng kasinungalingan. Alam niyo, sinasabi niya dati na never siya makikipag-cooperate sa ICC dahil hindi na tayo membro. Paulit-ulit niyang sinasabi yan. Hindi lang isang beses, siguro mga 10 beses niyang sinabi yan na hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC dahil hindi na tayo member doon. Paulit-ulit niyang sinasabi yan. And yet, nang dumating yung hindi nga natin nakita eh. Kanina lang nilang tanghali pinakita yung warrant of arrest. Hanggang ngayon, wala pang nakikita.
O ano pinakita ni Tory kay nasa cellphone? Yun ang kalukuhan na ginawa nila rito. Baka mapahiya sila doon pagdating sa ICC. Talagang gusto lang nila ipahiya si Pangulong Duterte. Ang kakapal ng mukha nito, ng mga Marcos na to. Tinulungan na lahat para makabalik sila sa Malacanang at pinalibing pa yung tatay nito ng mga Duterte, ni Pangulong Duterte. Napaka walang utang na loob nitong mga hayop na ito. Ang kakapal ng mukha. Ito na yung epekto ng kanyang sinisinghot dyan sa palasyo, kung ano man yung sinisinghot niya dyan. Bagay, sinasabi naman ni Duterte, bangag siya, sabi din, Pangulong Duterte yun. Kaya nga hindi ko binoto to kasi nung eleksyon pa lang, sinasabi na ni Pangulong Duterte, mayroon tayong presidenteng tumatakbong presidente. Oh. Matagal na. Sinasabi na ni Pangulong Duterte yan. Pero ito, ang kapal ng mukha talaga nito mga Marcos na ito. Matapos tulungan ng mga Duterte makabalik sa pwesto, tapos na ipalibing yung tatay nila, anyet, ito ngayon ang sinukli nila sa mga Duterte. Mga kababayan, tingnan niyo po ang ginawa nitong sa pamilyang Duterte. Iniisa-isa na po yan. Kasunod niyan, sino? Si BP Sara. Kasunod niyan, sino? Si Baste. Talagang dadalhin ito lahat sa ang mga Duterte. Ang hindi ho natin alam, baka naman may malaking problema ito si BBM sa Amerika ngayon. Kung nababalitaan niyo po, may lumabas po na balita na nung March 8, di umano, nilabas po ito nila Maharlika, nila SAS doon sa Amerika, na namatay yung anak ni Tantoco. Ang which is, sinong kasama doon sa LA, sa Beverly Hills. Diba po? Lumabas na po yan sa mga artikulo ng Anyet, tanungin kaya natin, saan kaya ngayon ang First Lady? At saan pupunta ngayon si BBM? Balita ko, umalis yata ngayon si BBM. Saan kaya ang punta niya? Mga kababayan. Kayong nasa LA, baka naman malaman namin kung baka dumating dyan si BBM. Paki-post nyo naman. Ha? Kasi grabe ho talagang ginawa nila. Na sana malaman natin ang buong katotohanan nito. Bakit ganun kabilis nilang naipatapon si Pangulong Duterte sa Netherlands? Tuwang-tuwa ang asong si Trillanes, kahol ng kahol. Pero tiis ka lang dyan, tay. Mamumulat din ang mga mga kababayan natin sa Pilipinas. Hindi rin magtatagal, babalik din sa kanilang karma. Relax ka lang, tiis-tiis lang muna, ganyan talaga. Matapos mong tulungan itong mga taong ito, na ipalibing yung tatay nila sa libingan ng bayani, ewan ko kung matawag bang bayani yung na yun, dahil sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa sa pinagagawa ng kanyang anak. Grabe. Ang kakapal ng mukha. Sana si Amy manggagamit. Sana si Amy ngayon tahimik. Akala niya mananalo pa siya sa darating na eleksyon na ito? Hindi na. Kaya ingat mga kababayan sa mga kilos natin, lalong-lalo na yung mga diehard supporter ni Pangulong Duterte. Ingat po, baka mamaya once na magkamali tayo, sigurado ito, baka mag-declare ito ng martial law. Kasi iba na ang tinatakbo ng utak nito. Napakalupit na ng utak nito. Ganyan talaga siguro ang epekto ng Coca-Cola. Mahirap pag araw-araw ka umiinom ng Coca-Cola.
Nako, kawawa naman ang bayan natin. Umiinom ka lang ng coke, nalalason yung mga utak. Sana naman mga kababayan, mag-isip-isip po tayo talaga sa darating na halalan. Kung meron man tayong gagawing pagkilos, mapayapang paraan. Huwag tayo gumamit ng dahas. Huwag natin siyang bigyan ng pagkakataon na magdeklara ng martial law. Sa payapa po, mga kababayan. Kasi ang utak nito, iba na. Hindi na po maganda ang tinatakbo ng utak nito ni BBM. Pero ang hindi niya inaatupag, yung problema ng bayan. Ang mahal ng pagkain, bigas, gulay, karne, kung ano pa man diyang bilihin sa palengke. Sobrang taas na po talaga, gasolina. Alam nyo po yan. Araw-araw po kayo, lalo na po yung mga magulang na nanay na bumibili sa palengke. Mapagkasya lang yung 300, 500. Makakain lang sa maghapon. And yet, itong administrasyon na ito, walang inatupag ito kundi birahin ang mga Duterte. Hindi na iniisip yung kalagayan ng mga mamamayan niya. Ngayon, itong mga congressman natin ngayon na mga dambuhala din doon sa Kongreso, anyet, nananahimik. Tuwang-tuwa sila sa nangyayari ngayon. Pero sige, balikan natin sila sa panahon ng eleksyon. Kasi talaga yun lang naman ang pagkakataon natin. Matindi talaga ito mga kababayan. Sabi nga ni BP Sara, talagang itong eleksyon na ito, matindi ito. May gagawin silang kalokohan dito. Kasi narinig nila yung rumors doon sa Hong Kong na malakas talaga ang 9 slate na voting na PDP laban. Doon na sila kinabahan. Kung mayroon pang isang nadagdag, yung Mata, edi 10 na. Kung tutusin, kung mag-vote straight lahat 10, ano na lang ang papasok sa kanya? Di ba ba? Talagang doon po natin ipakita ang galit at suporta kay Pangulong Duterte sa darating na halalan. Vote straight po tayo, PDP laban mga kababayan. Huwag ho nating kalimutan yan. Gusto man natin yun o hindi, yung nandoon sa islit ni Tatay Digong, boto na natin lahat yun. Huwag na tayo mag-isip pa. Yun na lang ang pinakaganti natin para maibalik natin sa tama itong bayan natin. Kasi itong Pangulo natin, wala na. Lasing na ito sa Coca-Cola. Sobra na ito. And yet, yung problema niya doon sa Amerika ngayon, nung asawa niya, ewan ko lang, kung malulusutan pa ba nila yan. Baka dito na sila mapinis. Mapinis ang contract nila dyan sa Malacanang. Mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ako. Ako po si Deo Durano ulit. Support po tayo kay Pangulong Duterte. Magdasal po tayo na sana ligtas siya makabalik dito. At sa tingin ko naman, inaasikaso naman po ng mga abogado niya ang kanilang kaso doon. At sumunod na po si BP Sara doon. At sana matulungan din siya nila Vladimir Putin at saka si Donald Trump. Kasi nga, ang sinasabi ni Donald Trump, lahat ng alay ng Amerika, wag na sumuporta sa ICC. Okay po mga kababayan, wag kong makalimot, vote straight PDP laban. Mga kababayan, dito na lang po tayo makapaghiganti sa gobernong ito. Sa boto natin ipakita ang ating hinanakit, hinanaing at galit sa gobernong ito. Marami pong salamat mga kababayan. Don't forget to subscribe. Bing Durano YouTube channel, Bing Deo Durano sa YouTube channel, Bing Durano sa Facebook po. Marami pong salamat at magandang umaga, Pilipinas.